ay nababatay sa isang romansang Malay. Ayon sa kanilang paniniwala, upang tumagal ang buhay ng tao, ito'y pinaalagaan at iniingatan ng isang isda, hayop, halaman o ng punong kahoy. Ang salaysay ng Bidasari ay ganito. Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong Garuda. Kapag dumarating na ang Garuda, mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga yungib. Takot na takot sila sa ibong Garuda pagkat ito'y kumakain ng tao. Takbo! Takbo! Diyan na ang Garuda! Sa pagtatakbuhan ng mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kembayat. Ang sultana ng Kembayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. Dahil sa malaking takot at pagkalito, naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ng sanggol, siya si Dayahura, isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Kanyang pinagyaman at inuwi sa bahay ang sanggol. Itunuring niya itong anak. Simula ngayon, ituturing kitang anak. Aalagaan kitang mabuti at pagyayamanin. Pinangalanan nila ang sanggol na Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang nakilalang magulang. Bidasari! Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultang Mungindra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Kilalang selosa si Lilasari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan kung siya'y mahal nito, nasasagutin naman ng sultan ng Mahal na mahal ka sa akin. hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Kanyang itinanong na minsan sa sultan, Hindi mo kaya ako malimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa sa akin? ang naging tugon ng sultan ay, Kung higit na maganda pa sa'yo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. nag-alala ang sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito ay makita ng sultan. Kaya't karakarakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na salaksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lilasari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lilasari. Mahal na Reyna, kayo ay nagbalik. May nahanap ba kayo? Opo. Maaari ka nang pumasok. Magandang araw po, mahal na Reyna. Nandito na po siya. Ang kanyang pangalan ay Bidasari. Ha! Siya pala ang babaeng higit na maganda kaysa sa akin. Inanyahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawing dama ng sultana. Ngunit pagsapit doon, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lilasari sa isang silid at doon pinarurusahan. Pwes, parurusahan kita! Ikulong yan! Ha? Ano po bang nagawa ko? Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Kapag araw, ito'y ipakikwintas kay Lilasari at sa gabi ibinabalik sa tubig at hindi maglalaon, si Bidasari ay mamamatay. Sinot nga ni Lilasari ang kwintas ng gintong isda sa araw at ibinabalik sa tubig kung gabi. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. Nag-aalala si Dayahura na baka tuloy ang patayin si Bidasari, kaya nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa gubat at doon niya itinira ng mag-isa si Bidasari. Isang araw, ang Sultan Mungindra ay nangaso sa gubat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. Ito'y nakapinid. Pinilit niya buksan ang pinto. Pinasok niya ang mga silid. Nakita niya ang isang napakagandang babae na natutulog. Ito ay si Bidasari. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi sa Sultan Mungindra na hindi nakakausap si Bidasari. Bumalik ang sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan, nabuhay si Bidasari. Nakausap siya ni Sultan Mungindra. Pinagtapat si Bidasari ang mga ginawa ni Lilasari. Galit na galit ang sultan. Iniwan niya si Lilasari sa palasyo
at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Si Bidasari na ang naging reyna.